Sabi nila, pretty privilege is a win. Pero paano kung dahil sa kagandahan mo, ikaw mismo ang maging target ng inggit at galit ng iba? Sa episode na ito, ibabahagi ni Caitlyn ng kanyang karanasan bilang isang campus crush na naging biktima ng matinding inggit. Hanggang sa humantong ito sa kulam. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako po si Caitlyn at hindi ko alam na ang pagiging maganda ko pa ang magdadala sa akin sa bingit ng kamatayan. High school po ako nung nangyari ito. Isa po ako sa tinatawag nilang campus crush kaya naman marami rin ng babaeng galit at naiinggit sa akin. Isa na doon ang dati kong best friend si Monica. Noong una, hindi ko agad napansin ang pagbabago sa kanya. Simula nung nabing close ako sa isang lalaki sa klase namin, na alam kong may gusto rin siya. Unti-unti siyang lumayo. Naging malamig ang pakikitungo niya, pero inisip ko lang na baka normal na tampuhan lang iyon. Hanggang sa nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Isang umaga, paggising ko, napansin kong parang ang bigat ng katawan ko. Para bang hindi ako nakatulog ng maayos kahit mahaba ang tulog ko. Nang tumingin ako sa salamin, nagulat ako. May itim na bilog sa ilalim ng mata ko at parang namumutla ang balat ko. Akala ko pagod lang. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala. Nawawalan ako ng gana kumain. Madalas sumasakit ang tiyan ko ng walang dahilan. Minsan nagsusuka pa ako ng parang maliliit na hibla. Parang buhok. Hindi ko iyon sinabi agad sa parents ko. Hanggang isang gabi, nananaginip ako. Nasa loob ako ng classroom namin, pero walang tao. Nakaupo ako sa gitna at sa harap ko ay si Monica. Nakatingin lang siya sa akin habang nakangiti. Sa kamay niya, may hawak siyang maliit na manika. Kamukha ko. Unti-unti niyang tinutusok ang manika gamit ng karayom. Sa bawat tusok, may nararamdaman akong sakit sa katawan ko. Nagising akong hingal na hingal. Kinabukasan, hindi ako nakapasok. Sobrang sakit ng katawan ko, lalo na sa tagiliran. Eksaktong lugar kung saan ko nakita sa panaginip na tinusok ang manika. Doon na ako kinabahan. Sinabi ko na sa mama ko ang lahat. Dinala niya ako sa doktor pero wala silang makita na dahilan. Lahat ng test ko normal daw. Pero hindi normal ang nararamdaman ko. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala ang kondisyon ko. Umapayat ako, nanghihina, at gabi-gabi nananaginip ako ng parehong eksena. Si Monica, ang manika, at ang mga karayom. Isang araw, dumalaw sa bahay namin ng lola ko mula probinsya. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ko, napansin ko agad ang pagbabago ng mukha niya. "Teka lang," sabi niya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Parang may kinakapa siya. Tinanong niya ako, "May nakaaway ka ba?" Hindi ako sumagot agad. Pero sa huli, sinabi ko tungkol kay Monica. Tahimik lang siyang tumanggo. "Hindi ito sakit. May gumawa nito sa'yo." Kinalabutan ako. Kinabukasan, dinala ako ng lola ko sa isang albularyo sa kabilang bayan. Matanda na ang lalaki, tahimik at seryoso. Pagtingin pa lang niya sa akin, sinabi niya agad, "Kinulam ka." Parang tumigil ang mundo ko. Sinabi niya na may gumamit daw ng personal na gamit ko, posibleng buhok o piraso ng damit para gawin ng ritual. At habang hindi natitigil iyon, unti-unti raw akong manghihina hanggang sa tuluyan akong mawala. Hindi ko mapigilan umiyak. Sinimulan niya ang isang ritual para matanggal ang sumpa. Pinahiga ako at may mga binulom na hindi ko maintindihan. Maya-maya, pinainom niya ako ng isang mapait na likido. Ilang minuto, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Parang may gumagalaw sa loob. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nagsuka ako. At ang lumabas, hindi normal.
May mga hibla ng buhok at maliliit na bagay na parang piraso ng kuko. Napahawak ako sa mama ko. Hindi pa tapos, sabi ng albularyo. Kailangan daw naming harapin ang taong gumawa nito. Kinabukasan, pinuntaan namin si Monica sa bahay nila. Pagkakita niya sa akin, nanalaki ang mata niya. Parang nakakita siyang multo. "Bakit buhay ka pa?" bigla niyang nasabi. Doon ko napatunayan ng lahat. Napaatras siya habang papalapit kami. Bigla siyang nagsimulang magwala. Sumisigaw siya. Umiiyak. Parang nawawala sa sarili. "Hindi ko sinadya," sigaw niya. "Gusto ko lang maranasan niya kung paanong lawalan." Ayon sa kanya, may lumapit daw sa kanya na matandang babae na nag-olor ng tulong. Tinuruan siya kung paano gawin ang kulam gamit ang manika at personal na gamit ko. Dahil sa inggit at galit, ginawa niya iyon. Pero hindi niya raw alam na ganoon kalala ang mangyayari. Pinatigil ng albularyo ang ginagawa niya. Pinabawi ang ritual. Matagal ang proseso. Pero unti-unti, gumaan ang pakiramdam ko. Bumalik ang lakas ko at nawala ang mga bangungot. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang lahat. Dahil may isang bagay na sinabi sa akin ng albularyo bago kami umalis. Hindi lahat ng kulam ay napipigilan. Minsan, kapag nasimulan na, may parte na mananatili. Hanggang ngayon, paminsan-minsan may nararamdaman pa rin akong kakaiba sa katawan ko. At kapag tumitingin ako sa salamin sa gabi, may mga sandali na parang may nakikita akong anib sa likod ko. At minsan, parang may nakangiting ibang mukha na hindi akin.